Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng initial review dito sa sapatos na pinadala sa akin ni Chowdan. Ito yung Chowdan Paying Pro. Ito po pinadala sa akin to nung last August pa. Kaso unfortunately nga po, after ko mag-picturean leg 2, nagka-injury po ako. Kaya po itong sapatos na to, talagang limited time ko lang po siya nagamit sa speed session, sa interval at sa tempo. Pero still, habi ko nga po, ito yung ginamit kong sapatos dun sa Milo Subic Qualifier. Sa sarili ko nga po, sabi ko, magiging unfair ako dito sa sapatos dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako 100% pero still siya yung gagamitin ko dahil din sa mga training session na mga nabanggit ko, promising naman yung performance niya. Kaya hindi naman ako nagdalawang isip na isugal yung magiging time ko dito sa sapatos na to dun sa Subic Qualifier. So yun nga, tumapos naman po tayo dun ng pang-8 at disente naman po yung naging oras natin. Ang naging oras ko po doon sa first 5K is around 20 minutes. And then sa first 10K is around 40 or 41 minutes. Still naging maganda po yung oras ko doon sa first half ng 21K. Kaso unfortunately, dahil nga po kulang tayo sa training, sa second half talagang bumagal po yung pacing ko. At isa po yun sa mga tatalakayin ko doon sa magiging initial review natin dahil doon po talaga ako magbabase doon sa naging Milo experience ko sa pag-review dito sa sapatos na. So, tingnan po muna natin yung sapatos. Ayan, ito po yung itsura ng sapatos. Simpleng-simple lang po siya. Ito po kasi, ang tawag po dito is yun niya, Paying Pro. Tapos dati na kami nakalagay pati doon sa Shopee na ito is replica. Ibig sabihin, talagang classic looking shoe to. Isa to sa mga version nila dati or model nila dati na binubuhay nila uli ngayon. Actually, nung pinost ko to dati sa Facebook, marami nakagandahan dito dun sa kulay. Kahit babae, maraming nagko-comment sa akin, maraming nag-PPM sa akin. Ang ganda daw ng kulay ng sapatos. Ito po sapatos na to, dalawa po yung available na variation nito sa Shopee. Nung lately ko na lang po napansin na yung white po pala na all white, iba po yung upper material na nakalagay sa kanya. Baka sabihin nyo, bakit iba yung review ko? So, ngayon ko lang din po napansin na talagang magkaiba sila ng upper material na nakalagay. Bago ang lahat, ito pong sapatos na to, tumitimbang lamang to ng around 180 grams. Ito po ang pinakamagaan kong sapatos ngayon sa lahat ng sapatos ko dito na US size 8. Ito pong stock height na itong sapatos, unfortunately, hindi ko po mabibigay sa inyo yung official na stock height dahil hindi po yun naka-indicate doon sa description nila sa Shopee, and then di rin po nila yun nasabi sa akin doon sa description doon sa kausap ko sa Chowdan kung ano ba talaga yung official na stock height ng sapatos. Pero kinukumpara ko po ito doon sa mga PB4 and then the rest, medyo mababa po yung stock height nito sa forefoot, unlike dito sa stock height nila sa heel part na talagang medyo makapal po talaga. Simulan na po natin yung pagbusisi dito sa sapatos. Simulan natin palagi sa upper material. Ang tawag daw po dito sa upper material nila is yung TPEE yarn. Yun po ay mas durable na klase ng upper material nila at mas hindi madaling mapunit. So, syempre, kakagamit natin minsan yung upper material, hindi may iwasan na nagkakaroon ng lukot or talagang pwedeng mapunit din po talaga. Sa mga pamilyar po sa version 1 ng Vaporfly, gantong-ganto po yung itsura ng upper material nila. Ito po, hindi po natin ito masasabi na tela kasi pag sinalat ko po is parang ang pakiramdam niya is parang plastic yung material niya. Ano ba yung na-experience ko sa paggamit ito sa Milo? Itong upper material. Ang napansin ko po dito, breathable naman yung upper material. Ang naging problema ko lang po is pag nagbabasa ako ng ulo, naka-cups po yung tubig. So, pag dumiretso siya agad dito sa sapatos, pasok po agad yung tubig dito. Kaya, nung time po kasi sa Subic, hindi naman po umuulan nun. Kaso, yun nga, talagang nabasa rin po yung medyas ko sa loob dahil talagang pag napatakan siya ng tubig, talagang diretso po sa loob talaga. Pero, dahil hindi naman po siya tela, saan po natin na mabilis din naman pong matutuyo yung tubig dun sa loob ng sapatos. At nakakalabas naman po agad. Yun naman po yung advantage niya. Tingnan po muna natin yung structure ng sapatos. Dito po sa side, ito lang po makikita natin yung logo. Nagbibigay ng konting-konting structure lang yung logo nila. And then dito po sa toe box, ito po malambot lang po talaga to. Halos wala po siyang structure. Although meron siyang extra layer pero still manipis po siya. Dahil common naman po pag sa mga racing shoe na talagang pinagagaan po nila.
O, punta po tayo dito sa loob. Ito po is parang suede material, parang pag sinalat nyo, parang style leather siya, na anong ganun. At yun, may mga extra holes, and yun nga, extra support siya dito sa may bandang arch ng sapatos. Oh, dito po tayo sa heel part. Itong side po na to, yung baba na to ngayon, makita naman, mas may structure po dito, mas matigas. Dito naman po sa ibabaw, malambot po ibabaw, at pag tinulak po, malambot din. Ito po loob, sa experience ko naman po, wala naman po akong heel slippage dito sa loob. Dahil medyo nakakurba naman po yung parte ng sakong sa loob. Yun yung mag-susupport sa maghahawak dun sa sakong natin para hindi dumausdos palabas. O, paansin niyo po natin yung tang niya. Yung tang po niya, parang sa mga racing shoe po talaga, halos wala talaga siyang padding. Parang suede material din po, parang leather material yung tang niya. Ganun po siya. O, yun naman pong loob, hindi po siya naka-stitch. Ang isa napansin ko po dito, meron po siyang extra holes for runner's nut. Kaso po, yung sintas po niya, maikli po to para sa runner's nut. Dahil pag ni-runner's nut ko po to, ang magiging loop na lang po or yung magiging pagkakabuhol ng sintas is napaka-ikli na lang po. Kaya ito po, ginamit ko to ng ganito. Hindi ko na siya ni-runner's nut. At sanay nga lang po talaga ako naka-runner's nut kaso maikli nga po yung sintas nitong sapatos. Tapos yung sintas niya is hindi naman siya stretchable. O, pagdating po sa insole, ito po itsura niya. Manipis na manipis po yung insole. Walang extra support sa arch yun. Halos pantay lang po siya. O. Tapos, pag sinalat nyo po, manipis, medyo malambot, pero hindi siya sobrang lambot na insole. Kung i-rate ko po, yung upper material ng sapatos, wala naman ako naging issue. I will rate this a 4 out of 5. Bakit 4 out of 5? O, yun ang tanong. Dahil po itong upper material, pag sinuot nyo, snug po agad yung mararamdaman nyo dito sa ibabaw. Talaga pong itong upper material, nakadesign siya pang mga narrow na paa, narrow fit. At kung medyo wide fit po kayo, sigurado po na pag regular sizing kinuha nyo, saramdam nyo agad na makipot yung sapatos. Kaya may papayo po, mag-adjust po kayo ng susunod na sizing para dito kung gusto nyo talaga yung model na to. At isa din po sa napansin ko, pag suot mo siya, dahil parang plastic yung material niya, ramdam mo yung may konting-konting discomfort. Hindi siya unlike doon sa pagtela na talagang parang kasing pakiramdam lang siya ng medyas na hindi mo halos maramdaman. Ito, merong konting-konti po, lalong-lalo na pag sa unang suot mo. Po, yun lang po yung napansin ko doon sa upper material. Tsaka yun niya, sabi ko, yung sintas na medyo maikli para sa runner's nut. O, punta naman po tayo sa midsole ng sapatos. Ito pong midsole, ayan. Kung Fu Pro po ang tawag dito sa technology or sa foam na ginamit nila dito sa sapatos na to. Ang Kung Fu Pro, yung pangkaraniwan po, ito yung mga nilalagay nila sa mga race day shoe nila, sa mga high-end nila na pang-race na sapatos. At masasabi ko po na itong Kung Fu Pro na to is parehas ng tigas sa ibabaw at sa ilalim. Dahil meron po mga Kung Fu Pro sila na mas dense, mas matigas yung ilalim kaysa sa ibabaw. Ito po, sa pag sinalat po natin, magkakasing lambot sila. Ayun, talaga pong malambot din. Ayan, pag diniinan nyo pa lang po, para siyang marshmallow, malambot talaga siya. Kanya lang po, sabi ko sa inyo, hindi ko mabigay sa inyo yung exact drop or yung stock height ng sapatos. Pero pag pinaaramdaman ko, hindi po siya sobrang aggressive. Konti lang po yung drop niya. Siguro mga around 5mm drop kaya to. Anong ganun lang po eh. Hindi naman siya sobrang aggressive na talagang nakadaus-dus agad yung paa nyo. Kasarapan lang po at parang normal lang yung feel habang nakatayo ka pag dito sa drop ng sapatos. Ano ba ang masasabi ko dun sa midsole ng sapatos? Midsole ng sapatos, bouncy po talaga to at responsive. Ang ibig sabihin po, malambot man siya pero mabilis siyang bumalik. Unlike po yung iba na malambot lang tapos parang may delay siya sa pagbalik. Eh syempre, kailangan po natin yung mabilis na response time ng midsole sa pagpitik, nakakatulong sa paa natin, sa performance natin sa pagtakbo. At wala naman po ako naramdaman na hotspot sa paggamit ng sapatos na to or yung umiinit sa talampakan during dun sa race. Ang masasabi ko lang po, talagang makipot po eh. Talagang makipot yung midsole niya. Talagang narrow po yung design ng sapatos na to. Kaya kung wide nga po yung paa nyo, adjust po talaga tayo. Dahil hindi lang po siya narrow sa upper, talaga po yung midsole is talagang nakaset siya para sa narrow na paa. Kung i-rate ko po yung midsole nito, given na talagang responsive, 4 out of 5 pa rin po yung midsole na to. Dahil
nakukulangan po ako dun sa midsole niya sa forefoot. Kung ito po medyo kumapal-kapal pa, talaga pong masarap tong gamitin sa longer distance. Kaya ito po sapatos na to, i-recommend ko sa inyo from 3K, 5K, 10K na speed. Talagang all-out speed, meron tong sapatos to. Kaya po nitong mag-perform. Kaso sa longer distance po kasi, syempre, sa lumaon, nasanay na rin po kasi tayo na gumamit ng mas high stock height na midsole, na mas komportable sa longer distance. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, marami naman po si Chowdan na pwede natin pagpilian para sa mas longer distance na category. Pero still, syempre, kung lalaruin natin to sa 21, gaya ng ginawa ko, kaya naman po nitong tumapos. Dahil ito po sa sapatos na may nakalagay nga po ito doon sa box na 42 kilometers. Ibig sabihin, siguro noong unang mga version, unang panahon itong sapatos na to, syempre, hindi naman po kasi uso nun dati yung high stock height na kagaya ngayon na pakapalan na. Pero yun nga, sabi ko syempre hindi naman to tatanggi. Kaya naman po nito mag-finish. Mas prepared ko lang po talaga to sa shorter distance na talagang mabilis na pacing. So, punta naman po tayo sa carbon plate. May carbon plate po itong sapatos na to. Yung carbon plate po nito ay ang tinatawag nila na QR plate. Yun din po yung mga nakalagay dun sa mga high-end nila na racing shoe ng Chowdan. At yung carbon plate po is naka-spoon type. Ibig sabihin para siyang kutsara. Imagine natin yung tangkay ng kutsara and then yun, nakaganon siya, naka-curve. Ang experience ko naman po dito sa carbon plate ng sapatos, talaga pong malaki siyang pumitik. Steep. The problem is po, kagaya ko nung time na yun, after po ng 10 kilometers, around 12 to 13 kilometers, nagsimula na po akong mag-cramps sa kanan tsaka sa kaliwang calf ko. Ako po, kilala nyo po ako, nag-ultra po tayo. Sa mga ganong distance, halos madalang na po akong abutan ng cramps. Lalong-lalo na po dito sa 21K, talagang hindi na po ako nagka-cramps dito. Kahit po talagang mabilis yung pace, hindi na po ako nagka-cramps. Pero hindi ko lang po maisisi talaga 100% dun sa stiffness ng carbon. Dahil alam ko po sa sarili ko na bumagsak yung training days ko dun sa preparation para dito sa Milo Subic. Dahil talaga po medyo iningatan natin yung injury natin. Talagang nagbigay tayo ng time para makarecover yung legs natin. Pero yun nga, napansin ko talagang medyo stiff po yung carbon plate ng sapatos. Pero kung ikaw ay kondisyon, talagang bata ka sa ensayo, talagang mag-e-enjoy ka dun sa pitik or sa stiffness ng carbon plate na nakalagay dito. Pero ngayon po, sabi ko dahil siyempre medyo na-break in na natin, hindi naman na siya ganun katigas. So yun, kung i-rate natin yung carbon plate, 4 out of 5, punta naman po tayo sa outsole ng sapatos. Ayan, tingnan po natin mabuti yung outsole niya. Ang tawag po doon sa outsole, ito po yung paborito natin na QASU. Sabi ko nga po sa inyo, pag yun ang nakalagay dito na rubber outsole nila, asahan nyo na durable yung outsole material. Talaga pong makunat. Kahit po gamitin natin siya ng gamitin, hindi siya maagad nauupod. Tapos, yun nga, located siya doon sa mga strategic point ng sapatos. Tignan nyo, meron pa siyang cut dito. At dito, tinanggal nila para mas gumaan. Which is okay na okay. Yung kapal naman po niya is kasarapan lang para sa isang race day shoe. Hindi siya sobrang kapal. It means hindi siya sobrang bigat. Performance naman niya during race, hindi naman po kami naulan. Although nung panahon po na yun, nag-uulan sa Subic. Pero nung mismong race day, wala pong ulan nun. Yung road po doon is concrete. Tapos mix of asphalt. Wala naman po ako naging issue sa grip ng sapatos na to. Although hindi ko siya na-testing talaga sa basa. O yun, para po sa akin, talagang magandang klase yung QASU na rubber outsole nila na nakalagay dito. Kung re-rate po natin yung rubber outsole, para sa akin is 4 out of 5. Dahil sabi ko nga po sa inyo, maraming mas makapit na rubber outsole dito. Pero ang gusto ko dito, talagang durable yung rubber outsole nito. Dahil yung sapatos, kahit gaano aganda yung midsole, kahit gaano ka-responsive ang midsole, pag naubos agad natin yung rubber outsole niya, syempre talagang kakainin yung midsole. So sayang naman po yung sapatos natin. At isa po pala sa dapat natin i-consider dito sa pagbili ng sapatos na to is talaga pong narrow yung base ng sapatos. Hindi po ito yung pinaka-stable na sapatos na mabibili natin. Dahil talagang nakadesign po siya sa pang mga narrow fit. Dahil tinan nyo naman po. Dito, okay naman po dito. Kaso pagdating dito sa may bandang arch, ayun, sumeksi na yung sapatos. Kung i-rate naman po natin yung kabuuan ng sapatos, still 4 out of 5 lang po yung sapatos. Dahil sabi ko nga po sa inyo, isa sa dapat nating isaalang-alang is na yung narrow fit
nung sapatos na to. And then, yun nga, sabi ko talagang kailangan mong mag-adjust pag medyo wide fit ka. Pero isa sa good points ng sapatos, mura. Biruin mo around 2,300 pag naka-sale, carbon plated ka na ng sapatos, na decente yung responsiveness, maganda yung performance, breathable naman po siya. At yun nga, sa mga gusto ng classic looking shoe, yung gusto nyo simple lang, gusto nyo yung wala masyadong kung ano-anong nakalagay, ito yung sapatos na tutugma para sa inyo. Dito na po natin tatapusin yung initial review natin dito sa sapatos na Chowdan Paying Pro. Sana po nagustuhan nyo yung pagkaka-review natin. Paki-like nyo po yung video, mag-comment po kayo kung may question pa kayo, at paki-share nyo po yung video natin sa mga running friends natin. Muli po, maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo.